Nagsimula na ang proseso sa dalawang administrative case laban kay Police Major Alan De Castro, ang pangunahing suspect sa pagkawala ni Miss Grand Philippines 2023 candidate Catherine Camilon. Ayon kay Inspector General Attorney Alpegar Triambulo ng Internal Affairs Service, ang unang kaso ay ukol sa conduct unbecoming of a police officer dahil sa di umano'y relasyon ni De Castro sa ibang babae kahit may asawa na ito. Binanggit ni Triambulo na ang kaso na ito ay kasalukuyang nasa summary dismissal proceedings at plano nilang tapusin ang mga pagdiniga bago matapos ang buwan. Pakinggan natin ang pahayag ni Inspector General Attorney Alpegar Triambulo ng Internal Affairs Service. Doon sa mga impormasyon o mga nakalap na mga ebidensya, medyo mabigat po yung kanyang hinaharap na mga asunto. Kaya posible siya na ma-dismiss sa trabaho kung mapatunayan na itong offense. Kaya nga kami ay nag-charge din ng conduct unbecoming kasi yun po yung talagang tinitingnan din namin dahil ang mandato ng IAS ay talagang to champion the integrity of the police service. Pinoprotektahan namin yung imahe ng PNP. Ayon pa kay Attorney Triambulo, may kinalaman naman ang pangalawang kaso sa kidnapping and serious illegal detention hinggil sa di umano'y pagkakasangkot ni De Castro sa pagkawala ni Beauty Queen Camilon. Yung sa kidnapping and serious illegal detention, siya po ay binigyan ng notice para mag-file ng kanyang counter affidavit. No? So, at ang time frame namin dyan ay 7 days, i-resolve namin ang pre-charge at isasampa na rin namin for summary dismissal proceedings. Nasa pre-charge investigation na ito kung saan bibigyan ng pagkakataon si De Castro na magsumite ng kanyang counter affidavit. Binigyang diin ni Attorney Triambulo na kung matuklasang guilty si De Castro, maaari siyang mapatalsik sa serbisyo na may kasamang pagkawala ng mga kaakibat na benepisyo. Ayon po sa NAPOLCOM circular na aming sinusundan sa pag-dispose o adjudicate ng administrative case laban sa PNP personnel. Una-una yung mga sa matatanggap mong retirement, forfeited po yon. Ngayon, forfeited na po yung kanyang mga automatic cancellation, yung mga eligibility niya para maging police pa rin siya. At mayroon pang kaakibat na penalty, yung tatawag nating accessory, na dahil napatunayan na siya ay unfit sa public service, siya po ay barred from entering any offices or work ng government.